Naranasan mo na bang maganda ang sikat ng araw at bigla na lang didilim ang kalangitan at bubuhos ang ulan? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng panahon at ang elementong nakaapekto sa pagbabago ng panahon sa bawat oras o araw. Suriin ang mga larawang ito. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Anong uri ng panahon ang mabilis nakatutuyo ng sinampay na damit? Tama! Ang bata sa larawan A ay nagsasampay ng nilabhang damit at kapag maaraw ang panahon ay mabilis matuyo ang mga sinampay na damit. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Sa iyong palagay, bakit naglilikom ng sinampay na damit ang bata sa larawan? Tama, ang bata sa larawan B naman ay naglilikom ng sinampay na damit. Maulan naman ang panahon kung kaya't nilikom ng bata ang kanyang mga sinampay na damit. Muli, tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ang larawan A at larawan B ay parehong nangyari sa parehong araw. Ito ay noong Hunyo 7, 2021. Ang larawan A ay nangyari sa oras ng alas 11 ng umaga at ang larawan B naman ay nangyari sa bandang alas 3 ng hapon. Ipinahihiwatig ng mga larawang ito na maaari nating maranasan ang biglang pagbabago-bago ng panahon sa loob ng maghapon o magdamag. Upang higit mong maunawaan, alamin natin ang kahulugan ng panahon at ang iba't ibang uri nito. Ang panahon ay pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago bawat oras. Pinapakita nito ang kalagayan ng isang lugar na maaraw, maulap, maulan, mahangin o bumabagyo. Narito naman ang iba't ibang uri ng panahon. Una ay maaraw. Ito ay uri ng panahon na nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahon na ito ay may kainitan. Ito ang magandang panahon upang magpatuyo ng nilabhang damit. Pangalawa ay maulap. Ito ay lagay ng panahon na kung saan makikita natin ang kumpol ng mga ulap sa kalangitan. Ito ang magandang panahon para sa paglalaro o pamamasyal sa parke. Pangatlo ay maulan. Ito naman ay panahon na makulimlim ang langit. Nararanasan natin ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Ito rin ang tamang panahon ng pagtatanim ng mga magsasaka. Ang pang-apat ay mahangin. Ito ay lagay ng panahon na nararamdaman natin na malakas ang ihip ng hangin. Maganda ang panahong ito para magpalipad ng saranggola. At ang panglima naman ay bumabagyo. Ito ang uri ng panahon na nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin at malaki at malakas na patak ng ulan. Kapag sobra ang dalang ulan, nagdudulot ito ng landslide o pagguho ng lupa at pagbaha naman sa mababang lugar. Paano naman kaya nasusukat ang panahon? Ang temperatura ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Tayo ay gumagamit ng thermometer o termometro upang masukat ang temperatura, ang antas ng init o lamig. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree ng Celsius na nasa kaliwa at degree ng Fahrenheit na nakasulat naman sa kanan ng thermometer. Masasabi natin ang temperatura sa pagtingin sa termometro. Tumataas ito kapag mainit ang panahon at bumababa naman kapag malamig ang panahon. Ang sikat ng araw ay isang sanhi ng pag-init ng panahon at ang temperatura ay nagbabago oras-oras. Ang hangin ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Ginagamit naman natin ang anemometer upang masukat ang galaw at bilis ng ihip ng hangin.
Pagmasdan ang talaan ng panahon sa loob ng isang linggo. Ito ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinapakita ang kalagayan ng panahon ng isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Malaki ang maitutulong ng kalagayan ng panahon sa mga tao. Ito ay gabay na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda, manlalakbay sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ginagamit nila ito upang malaman at mapaghandaan ang kanilang pagsasaka, pangingisda, paglalayag o paglalakbay. Maaari din itong magsilbing gabay ng mga tao upang makapaghanda kung may parating na ulan o malakas na bagyo. Ngayon, naunawaan mo na ba kung ano-ano ang iba't ibang uri ng panahon at ang mga elementong nakakaapekto sa pagbabago ng panahon sa bawat oras o araw? Basta't lagi mong tatandaan, ang pagbabago ng panahon ay dala ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig-ulan. Upang malaman naman natin kung may naunawaan ka sa ating pinag-aralan ngayon, ay susubukan naman nating sagutin ang mga sumusunod na gawain.